buo na nga yung Honda Click version to na project ni Rick. Okay, so thank you so much, darling. Yan. And actually guys, ito yung project namin today. So ginuglue ni Rick para matibay siya. Kasi ang ginawa namin, tinabasa namin yung upuan para maging ano sa akin, maging sakto, 'di ba? Sakto lang siya. So papalitan natin yung papalitan namin yung upuan, in which kasi bago lang tong upuan. Kasi nga flat seat. So flat seat para kasi maging hindi sa akin masyado mataas. So 5'2" height. So ayaw niya nang nakaganito ako sa ano, dapat flat. So anyway, iniwan namin to doon sa yung sa insurance. And then ayan, may kalmot agad. So papalitan natin to ngayon. Kasi binili din namin to guys. Actually mahal yung seat kahit flat seat siya. Mahal din siya, no? So ito na nga guys. So ito yung Click version 2. So, binili ito na rin ng second hand and then yan. Change na yan lahat. And then, kakapa-register lang namin nito at kakatransfer lang natin ng ating papers and documents. So, kapag magpapa-transfer kayo, pag dito sa Sorsogon guys, magpapa-transfer kayo, kung ayaw nyo nang maghirap, pundo lang kayo sa mga actually doon sa Pacific Union kami nagpapagawa kasi sila na lahat. Okay, hindi kagaya ng dati nung una namin, just like dito sa sasakyan, kami lahat ang gumawa doon sa isang insurance company. So parang feeling namin it's useless kasi kami pa din pala ang gagawa. So dito guys sa Pacific Union, sila na lahat, sila na din yung magdadala ng motor nyo doon sa SPG, kung tawagin natin, doon sa Camp Escudero, sa town ng Sorsogon. And lalagyan nila sa forensic, sila na din ang magdadala niyan doon. May authorization lang from the owner. At sila na din yung magdadala sa LTO for proper registration and everything. So, pupunta kayo doon, dadalhin nyo lang yung motor nyo, yung ORCR, original ORCR, then yung ID, and then magbayad lang kayo kasi sa transfer and overall halos gumastos kami ng I think 6,000 something. So compare sa iyo lahat, okay? So mas maganda na yung sila na yung gagawa. So eto yung mga guys, nilagyan na rin to ni Rick ng para sa top box. So, next time, bibili na kami ng top box. Ayoko ng top box guys na kagaya din dito sa sa Honda Beat ko kasi hindi siya flat. So, yung kukunin namin is yung flat. So, ang kagandahan nito guys, ito lahat yan pinalitan ni Rick. Okay? Lahat yan halos bago. Yung pinalit niya dito actually guys. Hindi ko lang kung matatawa din kayo kagaya ko, but I'm so grateful kasi it is his project. Halos lahat niya pinalitan. So, parang yung cost nito is more than sa brand new. Okay? Pero ang kagandahan lang nito, project niya kasi to. And we're very happy. He's happy to do it. I'm very happy because he did it for me. And so, ito na. Yan. Ito na natin yan. Ganyan na. So, ayan. So pag open ng top box guys, dito yung you left it on. Press the button. Okay, so ito yung ng top box. I see. So malaki naman yung pagkakaiba ng Honda Beat sa Honda Click guys, yung mga specs niya. There is a bit of similarity pero mas kumbaga mas upgraded na din. Although this is only version 2, but then ayan, so maganda siya kasi yung gulong din nilakihan niya compared to the original. And ayan, kita na guys, ito yan, at yan bago lahat yan. So I'm so happy kasi ginawa niya to para sa akin kasi gusto niya mag-upgrade ako from Honda Beat to Honda Click.
So next time ipi-feature ko din sa inyo yung Honda Beat ko kasi we're thinking to sell it if I get used to gamitin na to. So pero kagandahan nito guys. So tail light, yan, ito nilagay lang namin to, nilagay na yan lahat. At ito, diba? Ito, dito ako nagagandaan. So, ito, nung binili namin, hindi siya ganyan. So, ito, nilagay na rin ni Rick. Bago lang din yan. Yan. Halos lahat yan, guys. Bago yung mga parts. So, ayan. Yan kasi yung kanyang, mastery at saka yan yung kanyang hilig. So, ngayon, papalitan na natin yung ating seat. Kasi nga, flat seat, and then babalik natin yung dati niyang seat, but then kasi guys binawasan namin, hindi ko na sa inyo pinakita yung pagbawas, so mamaya explain ko sa inyo kung paano namin yan binawasan. So ganyan pala yan. What do you call that tool that you're using? T-wrench. Okay, mga anik-anik yan. So, yan na yung ating toolbox. Actually, kasi naman din yung helmet na face guard. Kasi malaki to compare sa Honda Beat. Ang lang guys dito, pagdating sa seat, yung Honda Beat kasi is medyo close yung legs mo. Okay? Dito para kang lagi na virginize kasi malaki yung malaki yung seat niya. So, nakabuka. Medyo naka-open yung legs mo ng konti. But then, pag umaandar ka na, smooth na, you can move backward and then close your legs and put here. And the bad thing as well of this one is ito, pag dito ka lang nakaupo guys, ito, tatama dito yung legs mo. So, pag umaandar ka na, okay ka na, move there para may space yung legs mo dito ng konti. Kasi ito yung naging problema ko guys. Tumatama dito yung legs ko. Kaya, mas yun na nga. So, kung beginner kayo guys, if you're beginner, I will recommend to you guys na go for Honda Beat, okay? And once you get used to Honda Beat, then go for Honda Click. Okay? Pero kung okay talaga kayo, go for the bigger one, then why not? So, ayan na. Yung ating Honda Click version 2. Ang kagandahan din dito guys pala, nakalimutan ko. Meron siya ng pang-lock. Yung Honda Beat ko kasi guys wala siyang pang-lock. So pag nakapark yan, nakapark kayo, kahit hindi siya naka-center stand dyan lang, pwede ilalak nyo siya ganon. Okay? Para hindi kahit ganito nyo siya naka-start, hindi siya andar kasi nakalock. Okay? So pag itatanggalin nyo, i-click nyo lang yan and then mag-unlock na siya. So ito yung kagandahan dito guys sa Honda Click version 2. Ayan, so may plano pa ako dito guys. Marami pa akong gustong syempre paglaruan, gawin. I want to, kasi nga tingnan nyo, marami siyang scratches. So yan na, kuha na ni Rick yung seat and then papalit na niya yung original seat dito na tinabasa namin. So guys, ito yung laman niyan. Yeah, diba? Malinis naman yan kasi actually, ayan. So, hindi gaano pa nalinisan. So, ito guys, yung makikita nyo, yung kumbaga sa tao, intestine. So, ito yung intestine, intestine ng scooter nyo. Okay. So, dito pag tinanggal guys yung seat ng Honda Click, ito yung makikita nyo guys. Ito yung intestine ng scooter nyo. Diba? Kung tao may intestine, ito rin may intestine. Yan. Yan. So, mostly, pinalitan yan na rin ng mga new parts. Okay? At ito guys, yung sa gasolina. Okay? So, magpapagasolina kayo. Dito siya. Ayan. Ayan siya ng gasolina. At pag-close, ganyan lang. Okay? So, yung gasolina nito guys is unleaded. Okay? I go for unleaded. And, yan. So far, ang kagandahan din dito guys, ito yung susian niya, hindi kagaya sa Honda Beat. Ito mas more, siya, 1, 2, 3, may lock, may yan. Sa Honda Beat ko kasi guys, isa lang, pak,
ganun, open on. Dito, yan, meron siyang mga ganun, mga ha. At dito rin, so may high beam yan, okay, high beam and low beam. So kung nagdadrive pala kayo, alam niyo yan. So pag gabi na, yan, so wag kayo mag-high beam kasi nakakasilaw. Dito lang tayo always sa low beam, okay, low beam lang ang ginagamit ko guys, para hindi tayo nakakasilaw ng ating mga nakakaano yan, nakakasalubong. Ito yung beep niya, beep. Ito naman yung signal light niya. Yan, signal light. Kung liliko kayo doon sa kabila, liliko kayo sa right, siyempre gaganyanin, no? And then pagbalik niyan, click nyo lang yung ganyan. Liliko naman kayo sa left, gaganyanin nyo. Then pagbalik nyo, gaganyanin nyo. Huwag nyo kakalimutan na pindutin niya, okay? So ito, yan. And then ito, pinalitan na rin namin yan. And then dito pag in-start kasi natin, may ipapakita ko sa inyo. Okay. So, ayan na. Kinong-connect na ni Rick yung ating seat para okay, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Tinabasa namin yan dyan para maging flat. Diyan. Here we are. Diba? Okay. Yan na. Okay, habi-dabi. Diba? Okay, ganito pala guys yung pag ano. Yan. So, may ipapashoot kayo dyan sa wire. Yan. Okay. Ayan. Yan, malapit na. Yan, hininisin natin. So, ito lang yung ginamit na Rex na pagtanggal. Ayan yung cover na doon. Diba? Para, ano. Okay. Ayan. Buti na lang. Ang aking habi-dabi is, ano, very handy. Ito kasi guys yung kanyang, ano, passion. Ayan. Ayan. Siyempre, gamit nyo yung, ano, screwdriver. Yan. Babalik nyo na. Okay. Balik na pawisan kami doon na. And then, isa na natin yan. Lilinisin ko din yan. Tapos na lahat-lahat. Marami pa siyang gustong gawin dito. Siyempre, he's making sure na ligtas yung pagmamaneho ko. Siyempre, safety is our best and top priority. Diba? Kapag nagmamaneho tayo ng scooter, motor, or anything na ano, safety is our top priority. Ayun. So, tingnan na rin yung paano nyo yan binabalik. Okay. So, may mga screw yan dyan guys, ha? Dyan, may mga screw yan dyan. Diba? Wow. Okay. Yan. Yes. Yan. Para secure. Okay. Then, put it back. And, whoop, whoop. What the? Holy. Yan. Lock up na. Okay. You turn it on. You open. Yes. Yes. Smooth. Okay. Great. Now, we'll try. Try na natin guys. Sakyan na natin. So guys, ito na yan. So, naka-on na siya. Ayan dyan. And then, ito na yung makikita nyo. May 0. So, hindi ko siya umaanda. Okay? Ito yung kanyang beep. Opa! So, ito yung kanyang high beam. Yan. High beam tayo. Okay? Ayan. Yan. Pag low beam. Yan. Ito yung papakita ko sa inyo. So, to the right. Yan. Kita nyo? Yan. So, pag i-off nyo yan, click nyo lang dyan.
click. So, yun, wala na. Okay, so pag to the left naman, to the left, kita nyo, click mo din ulit, one push. Okay, wala na. To the left, and then, click, off. Okay, diba? So, yun yung ating tutorial. At ito pala guys ang sinasabi ko sa inyo. Okay, so ito na yung nakapag. So, it means, yan, nakalak. So, kahit anong hagod nyo dito, hindi siya ahantang. Okay? Unless hinagod nyo lang siya ng masyadong malakas. So, diba? Ayan, hindi siya ahantang. Hindi siya ahantang. So, pag gusto nyo lang tanggalin. Diba? Wala na. So, anyway guys, so that's for today's vlog. Thank you so much. And to my darling, it is very busy. See you again on my next vlog. Bye!